Ang yabang mo ano? Ano bang pinagmamalaki mo? Porket ikaw lang may hawak ng payroll? Aasa ka na rin na tagapagmana ka? Ano, may makukuha ka rin bang shares kung magpapakatotoo ka? Aampunin ka ba ng boss? Ipakakasal ka ba sa anak ng CEO, ha? Kung umasta ka dyan, akala mo rin kung sino ka? Hindi ako mayabang. Nasasaktan ka lang dahil totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. Sa tagal nating magkasama sa trabaho, baka akala mo hindi ko alam ang karakas mo. Hindi ako baguhan dito, ha? Alam ko na yung pinaggagawa mo. Kung bida-bida pa ako ng sobra, baka ang dami nang nakarating sa boss natin. Gusto mo bang malaman niya na sobra-sobra ang budget niyo para sa office supplies? Na nag-uuwi ka ng ink, ng bond paper? Akala mo ba yun lang ang alam ko? Kung makapagpa-reimburse kayo sa akin, parang pati resibo ng gasol nyo sa bahay gusto nyo pang ipasagot sa kumpanya. Sinong ninyo? Kayo ng tita mo. Sino kaya rito yung lumalandi sa anak ng boss kahit na mukha ka ng tita nun? Minsan, sa buhay ng empleyado, hindi maiiwasan ang mga katrabaho na daig pang tagapagmana ng kumpanya kung umasta. Ganon si Jen. Dahil 10 taon na siya sa kanyang posisyon, naging mayabang siya at kung umasta ay daig pang siya ang nagpapasahod sa mga empleyado. Hanggang sa makilala niya ang isang taong puputol ng sungay niya. Magagawa pa nga kaya niyang matakasan ang ganti ng itim na kapangyarihan. Kunin ko yung isang OJT. Tambak ako ngayon ng trabaho Aasikasuhin ko pa ang payroll. Be, halika rito. Ano nga ulit ang pangalan mo? Dino po. Dito ka na lang muna sa akin, ha? Bitawan mo na yan. Ako na magsasabi kay Jen. Pero sabi niya po kailangan ko na itong matapos bago mag-break time. Hayaan mo siya. Akong bahala magsabi sa kanya. Kaya naman na niya yan mag-isa. Kakaunti nga lang yung trabaho niya. Dito ka. Madali lang naman tong gagawin mo. Copy-paste lang naman to. Magpe-payroll pa kasi ako Ilang sandali lang matapos na makalipat ng pwesto si Dino. Dumating naman galing sa pantry si Jen. Isa si Jen sa pinakamatagal na empleyado sa kumpanya. Higit 10 taon na siya roon, habang ang ilan niya mga kasabayan ay matagal nang umalis. Sumunod na pinakamatagal ay si Bernadette, na halos 7 taon na sa kumpanya. Silang dalawa ang hindi magkasundo sa trabaho. Dahil bukod sa magkaiba sila ng ugali, magkaiba rin sila ng pananaw pagdating sa trabaho. Bakit iniwan tong pinapagawa ko? Di ba ang sabi ko tapusin na to bago pa mag-break time? Pinapunta po kasi ako rito ni ma'am na isa, yung sa gumagawa po ng payroll. Si Bernadette? Hayaan mo siya dyan sa trabaho niya. Dito ko sa pinagagawa ko. Sa susunod, kung anong iuutos ko sa'yo, yun lang ang gagawin mo, ha? Kahit na palipatin ka ng department o may ipapagawa silang iba, huwag mo susundin. Ang inuutos ko lang ang susundin mo. Narinig ni Bernadette ang mga salita na yon. Sakto kasi nakalalabas niya lang din sa opisina ng kanyang amo. Anong sinasabi mo na huwag kaming susundin? OJT yan dito. Pwede siya kung saan siya ilalagay. Hindi mo yan pag-aari. Hindi yun pumasok dito para maging alalay mo lang. Ano ka, sinuswerte? Ha? Lahat ng OJT na pumapasok sa company natin, gusto mo maging loyal sa'yo? Aba, ayos ka. Boss ka ba nila? Ha? Ikaw, boss ka rin ba nila? Bakit kinuha mo kahit alam mo naman na may pinagagawa pa, ha? Kaya mo naman kasing gawin yan. Bakit kailangan mo pa ng tulong? Trabaho mo yan Iisa na nga lang ang ginagawa mo, hindi mo pa ba matatapos? Sa akin, tambak ako. Ang dami kong kailangan i-encode tapos inaasikaso ko pa ang payroll. Mamaya kapag late ako nakagawa, anong gagawin mo, ha? Ngangawa ka ng ngangawa na ang tagal ng sahod, di ba? Trabaho mo rin naman yan, di ba? May OJT man o wala, kaya mo dapat gawin yan. Ang simple na nga lang yan hindi mo pa rin matapos. Kung makapagsalita ka sa akin, ha? Ang sabihin mo, naiinggit ka kasi sa akin. Kaya sa halip na akong makatanggap ng tulong, ang gusto mo, ikaw ang makakuha. Para nga naman, hayahay ka lang dyan, di ba? Sasahod ka ng buo habang yung trabaho mo, kalahati lang. Ay, wow! Sino kaya sa atin ang gustong sumahod ng buo habang pakape-kape sa pantry? Aba, alam naman nating lahat na hindi ako yon, no? Huwag ka nga dyan, pabida. Dito ka, hoy. May pinapatapos ako sa'yo. Di ba? Itong atupagin mo.
Okay, sige. Pero wag mo ako sisisihin ha kapag late kang makakasahod, okay? Huli kong gagawin ng sayo para yung oras na gagamitin ko, ipapang-encode ko na lang. Sige be, pumunta ka na dun. Hindi na. Bilisan mo na lang dyan. Bukas dito ka sa akin ha. May ipagagawa ako. Dyan ka na lang muna sa pabida na yan. Inis na inis si Jen dahil pakiramdam niya ay nalamangan na naman siya ng katrabaho niya. Ang ilan naman na nakarinig ay natawa na lang. Si Bernadette lang kasi ang may kakayahan na gawin yon kay Jen. Halos lahat kasi sila ay natatakot. Kapag nainis pa naman sa kanila ang katrabaho nila na yon, tiyak ay pag-iinitan sila. Hanggang sa makaabot na sa pinakamataas at sa huli sila lang ang dehado. Dahil ang mas matagal pa rin sa kumpanya ang kakampihan. Habang abala si Bernadette sa ginagawa niya, nagtanong naman ang binata sa kanya. Ma'am, ganun po ba talaga yun? Malagi ba kayong nag-aaway niyan? Naku oo, gusto kasi niyan, ituturing namin siyang boss. Siguro yung iba nasisindak niya pero ako, naku, never mangyayari yun no. Pinalaki akong palaban. Gagalangin ang gumagalang, babastusin ang nambabastos. Kaya hindi yan makapalag kapag ako. Subukan niya magsumbong sa boss namin. Ipaglalabang ko talaga karapatan ko. Kahit magsabunutan pa kami after work, papatulan ko talaga yan. Hindi ko po akalain na may mga ganyan pala talaga sa trabaho. Akala ko parang joke lang yun na nababasa ko sa Facebook. Siguro sa kahit na anong trabaho naman, meron talagang feeling tagapagmana. First job ko rin to, kaya hindi pa ako nakakakilala ng ibang katulad ni Jen. Mayabang yan, kasi yung manager dito ang backer niyan. Ang sabi, yun daw ang nagpasok sa kanya noon. 20 years na dito yung manager na yun. Hindi ko alam kung tita niya ba yun o kaano-ano niya ba. Tapos 10 years na si Jen. Ako naman, 7 years na. Hindi ko natanda. Pero nung bago rin ako, pinag-iinitan na ako niyan. Inuutusan ako bumili ng kape nila. Isang beses umalma ako. Hindi naman nakapalag. Matapang lang yan dahil may kumakampi sa kanya. Kaya ikaw, kapag magtatrabaho ka na, huwag kang papayag na may mga api rin sa'yo. Tandaan mo, pare-pareho lang kayong alipin ng salapi. Kung hindi mo siya boss, wala siyang karapatan na dagdagan ng trabaho mo. Kung ano ang trabaho na pinasok mo, yun lang ang gagawin mo. Uso pa naman yung mga mayayabang na katrabaho, lalo na kapag baguhan ka, tapos sila matagal na. Aba, naku, hindi pwede yung ganun. Sana maging kasing tapang nyo rin ako. Hindi ako sanay sumagot Kung anong sasabihin sa akin, yun ang gagawin ko. Nabibilib nga po ako sa inyo kasi wala kayong takot. Wala talaga. Kung ako kakalabanin niya, kaya kong kontrolin na magiging sahod niya. Palagi pa naman niyang late pumasok, tapos minsan early out. Tapos talaga siya kapag ako ang nagsumbong sa boss. What if ganun na lang ang gawin mo para manahimik na siya? Saka na lang kapag inis na talaga ako sa kanya. Sa ngayon, hahayaan ko muna siya. Panakot ko rin kasi sa kanya ang computation ng sahod niya. Oh, break time na pala. Uy, sige na, kumain ka na dun. Kayo po. Tara po, sabay na tayo. Hindi na, mamaya na lang ako. Kailangan ko matapos tong payroll bago mag 3 p.m. Sige na, pumunta ka na sa pantry. Okay na ako rito. Sinunod ng binata ang sinabi sa kanya ni Bernadette. Kasabay ni Dino ang iba pang empleyado. Ang iba may kanya-kanyang buhay. Ang iba may katawagan habang kumakain. Ang iba naman pinag-uusapan ang kanilang trabaho at nagbibilang na kung magkano ang sasahuri nila. Habang si Dino naman ay nakatahimik lang sa isang gilid habang kumakain. Ilang saglit pa, pumasok sa loob si Jen. Hoy, boy, kunin mo nga yung food panda ko sa labas. Ngayon na po, ma'am. Malamang, ngayon ko pinapakuha, di ba? Alam nga namang mamaya pa. Ngayon nga ang break time. Ngayon ko kakainin yun. May isang nagsabi na kumakain para ang tao. Bakit kailangan niya pang utusan? Malapit lang naman ang gate. Pwede namang siya na lang ang kumuha. Kayo bang inuutusan ko, ha? Malamang, siya nga ang OJT dito, di ba? Ano bang kailangan niyang gawin? Di sumunod sa mga utos natin, di ba? Bilisan mo na. Kunin mo na muna yon, nagugutom na ako. Takpan mo na lang yung pagkain mo.
Hindi tumanggi si Dino. Kahit na nasa kasarapan siya ng pagkain, inihinto niya yon para lumabas. Ilang lakad lang naman papunta sa gate, pero pagdating niya ron, wala naman ang rider. Ilang minuto pa siyang naghintay. Nagtanong din siya sa gwardya kung may dumaan na ba ron, pero ang sabi sa kanya ay wala pa. Bumalik siya sa loob ng opisina para sabihin yon kay Jen. Ang tagal ko na po dun sa labas, wala naman po. Hanapin mo! Ano ba naman yan? Huwag kang tatanga-tanga. Tingnan mo, baka sa iba nakapark, di ba? Akala ko pa naman dala mo na. Gutom na talaga ako, no? Anong oras na, oh? Matatapos na ang break time. Sige po, check ko na lang dun. Pagbalik ni Dino, wala talagang naghihintay. Naglakad na siya papunta sa gilid pero wala siyang makita. Hanggang sa dumating ang isang rider. Kay Jen po, sir. Ibang pangalan ang sinabi ng rider. Tiningnan niya rin ang iba pang order at wala namang kapangalan ni Jen. Bumalik na naman si Dino sa loob. Hapo siya sa paghinga dahil nagmamadali siya. Ilang minuto na lang kasi ay matatapos na ang kanilang break time at hindi pa rin siya tapos kumain. Ma'am, ibang pangalan naman po yun eh. Ano po bang sabi ng rider? Nasaan daw po ba siya banda? Ano ba naman yan? Hindi mo kasi hanapin doon. Magtanong ka. Matuto ka maglakad-lakad para naman makita mo. Pabalik-balik ka rito, kanina pa ako nagugutom mo. Hanapin mo doon. Ayoko sa lahat yung ganyang katanga, ha? Pagod na ang binata pero wala pa rin siyang ibang nagawa kundi ang sumunod. Ang tagal na niya sa labas. Pati ang kabilang establishmento ay napuntahan na niya. Nagtanong siya sa mga nakikita niyang rider pero wala talaga. Hanggang sa natapos na ang oras ng kanilang break time, bumalik na siya sa opisina. Bakas ang pagod sa kanya at ang gutom. Maya-maya pa, lumapit siya kay Jen. May kinakain na ito. Ma'am, di ko po talaga nakita eh. Alam mo na ba na bawal ang overbreak? OJT ka palang lumalabag ka na sa rules. Inutusan niyo po kung kunin yung pagkain niyo, ma'am. Hindi ko po namalayan ng oras. Yun na nga eh. Next time maging responsable ka, ha? Inutusan nga kita kanina, pero break time pa yon. Hindi mo na ibigay sa akin tapos babalik ka na late ka? Magtrabaho ka na doon. Alam mo, kung ganyan na ugali mo sa trabaho, malamang hindi ka tatagal. Nakaramdam ng inis si Dino. Pakiramdam niya ay nilalaro lang siya ni Jen. Wala naman siguro talaga yung inutos sa kanya. Gusto lang nitong mapahiya siya at hindi matuloy sa pagkain. Bumalik sa pantry ang binata kung saan itinabi niya ang kanyang baunan. Saka siya bumalik sa pwesto niya. Wala roon si Bernadette. Nagpatuloy ang oras, nakakaramdam ng gutom si Dino. Halos 1 oras pa ang hihintayin niya bago siya matapos sa trabaho. Pero babiyahe pa siya papunta sa kanilang paaralan, kaya malabo na makakain pa siya. Pamasahin na lang ang natitira sa pera niya, kaya hindi siya makakabili ng pagkain. Ilang sandali pa, dumating si Bernadette. May bitbit itong mga papel at inilapag yun sa gilid ni Dino. Okay ka lang ba? Hindi po eh. Nagugutom ako. Pwede po kayang kumain dito? Nagugutom ka? Bakit? Kaunti lang ba ang binaon mo? Hindi ko po naubos kasi inutusan ako ni Ma'am Jen kanina na kunin yung order niya. Kaso naabutan ako na natapos ang break time. Pabalik-balik kasi ko eh. Di ko kasi makita yung rider. Ay nako, nadali ka ng kasamaan ng babae na yun. Hindi totoo na may order yun. Malamang napagtripan ka lang niya. Sandali, may pinabili akong sandwich dito kanina eh. O eto, kainin mo na muna yan. Mahirap magtrabaho kapag gutom, tapos papasok ka pa mamaya. Sure po ba kayo? Nakakahiya naman po. Hindi pa po yata kayo kumakain eh. Kumain na ako. Namali kasi yan, akala ko isa lang nabili ko, 2 pala. Sige na, okay lang. Kainin mo na yan. Next time, huwag ka basta-basta susunod sa utos sa'yo niyang demonyita na yan, ha? Pero hindi naman po pwede yun. Kasi baka maapektuhan naman yung performance ko. Paano ko ma-absorb? Di ba po, kayo na ang may sabi na malakas ang kapit ni Ma'am Jen? Mas malapit siya sa trono? Oo nga pala.
Pero kung maganda naman ang ginagawa mo, okay lang yan. Ako na lang ang backer mo. Kapag hindi na lang po talaga maganda yung inuutos niya sa akin, yun ang di ko gagawin. Salamat po pala rito sa sandwich ha. Habang lumilipas ang mga araw, salita na nagtatrabaho si Dino sa pagitan lang ni na Bernadette at Jen. May naging usapan na sa susunod na araw ay kay Jen siya. Sa susunod na araw naman ay kay Bernadette siya. Sa totoo lang, kung papipiliin lang si Dino kung sino ba ang gusto niyang kasama, si Bernadette ang pipiliin niya. Dahil mas natuturuan siya ng maayos nito kaysa kay Jen na kung ano-ano lang ang utos sa kanya. Kasama na ang pagkuha ng order o kaya ang pagtitimpla ng kape. Madalas din na si Dino na ang sumasalo ng trabaho ni Jen. Halos ayaw siyang pauwiin kahit natapos na ang oras niya. Kaya kapag si Jen ang kasama niya, madalas na nahuhuli siyang dumating sa klase. Isang araw, akala nila ay hindi papasok si Jen, kaya tuwang-tuwa si Dino dahil mapupunta siya kay Bernadette. Ma'am, paano po pala kapag ganito? Hindi ko kasi makita yung kasama niya eh. Laktawan mo na lang. Check ko na lang yan, baka sa ibang files na halo. Minsan po ba ma'am, naisip niyo na sana mag-resign na si Ma'am Jen? Oo naman, lalo na nung bago pa lang ako. Tuwang-tuwa ako kapag absent siya Kasi ang payapa ng buhay ko rito. Ang tahimik ng office. Tingnan mo, walang madaldal. Walang bigla na lang kakanta tapos magagalit kapag pinagsabihan mo. Sana wag na siyang pumasok kasi pati ako na-stress sa kanya eh. Sana mag-apply na lang siya sa ibang company. Ay, yan ang malabo. Hindi niyan kaya sa ibang company dahil baka doon pa siya makahanap ng katapat niya. Mamaya may mas matapang pa sa kanya, di ba? Alam niya ang kalakaran. Kahit pa 10 years experience siya, hindi siya sasantuhin ng iba. Kasi, i-consider pa rin na baguhan siya. So, baka siyang maging utusan. Wala rin siyang kapit. Kaya ayaw niyang umalis dito. Dahil kahit absent siya tapos walang paalam, okay lang. Naku, madalas pa yang late. Pansin ko nga po na late siya eh. Buti hindi siya nagkakaroon ng memo, no? Hindi po ba siya nangihinayang sa bawas sa sahod niya? Sabi mo nga, di ba, malapit siya sa trono. Malamang mamamagic ang mga late niya. May ipagtatanggol yan ng backer niya. Pero kapag usapang sahod na, hindi naman ako papayag na hindi siya kakaltasan. Ano siya? Sinuswerte? Kahit gusto niyang ipaalis ang late niya, aba, hindi ako papayag, no? Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang dumating si Jen. Kalmado lang siya. Mabagal kumilos na para bang yun ang oras ng pasok niya. Half day ang ilalagay ko rito, ha? Anong half day? Ang lupit mo, ha? Bakit? Nasa rules natin yun, di ba? Halos 3 oras ka na kayang late. May ginawa ako. Utos naman yun ng manager. Anong ginawa mo? Kailangan ko yung ebidensya na utos nga yan at may kinalaman sa trabaho. Bigla ang training ba yan? Nasa ng certificate? Dahil kung sa personal nyo lang yan, hindi na sakop ng kumpanya. Susundin ko kung ano ang rules. Half day ka. Hindi ako half day. Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo kung anong ginawa ko, ha? May kinalaman yun sa trabaho. Hindi ko obligasyon na patunayan lahat ng bagay. Ayos ka pala. Papasok ka ng late tapos gusto mong hindi late ang ilalagay sa'yo? Ano ka ba rito? Baka akala mo anak ka ng boss para papasok ka kung kailan mo lang gusto. Ano naman sa'yo? Kung gusto mo, gumaya ka, di ba? Ikaw rin naman di ba? Late ka pumapasok tapos binabago mo na lang dyan? Malamang, hindi namin malalaman kung anong ginagawa mo dahil ikaw ang may hawak ng attendance. Malay ba namin kung naglalagay ka ng OT o kaya bayad ang day off mo? Huwag mo nga akong dinadamay dyan sa mga pinagagagawa mo. Kahit kanino mo itanong, maaga akong pumapasok. Kapag late ako, nagpapakatotoo ako. May makakita man o wala, inilalagay ko kung ano ang totoo. Ay, wow! Bayani ka pala ng kumpanya. Baka gusto mo rin magkaroon ng award sa December, ha? Patas lang ako sa lahat, hindi katulad mo. Basta, magkakaalaman talaga tayo kapag nilagay mo dyan na half day ako. Makakarating sa tita ko to. Aba, kahit magsumbong ka pa sa ninuno mo, kahit magsama-sama pa kayo ng buong angkan mo, wala akong pakialam sa inyo. Kung ano ang totoo mong pinasok, yun ang gagawin ko.
Tauhan ka lang sa kumpanya, Jen. Tandaan mo, wala kang 50% share sa kumpanya. Matagal ka lang nagtatrabaho rito pero hindi ka ganun kahalaga. Basic lang yung trabaho mo. Kaya yan ng fresh graduate. Baka nga mas magagaling pa sila kaysa sayo eh. Baka akala mo irreplaceable ka. Baka akala mo kapag nawala ka, ikakabagsak ng kumpanya. Ang yabang mo no? Ano bang yung pinagmamalaki mo? Porket ikaw lang ang may hawak ng payroll, aasta ka na rin na tagapagmana? Ano, may makukuha ka rin bang shares kung magpapakatotoo ka? Aampunin ka ba ng boss? Ipakakasal ka ba sa anak ng CEO, ha? Kung umasta ka dyan, nakala mo rin kung sino ka eh. Hindi ako mayabang. Nasasaktan ka lang dahil totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. Sa tagal nating magkasama sa trabaho, baka akala mo hindi ko alam ang karakas mo. Hindi ako baguhan dito, ha? Alam ko na yung pinaggagawa mo. Kung bida-bida pa ako ng sobra, baka ang dami nang nakarating sa boss natin. Gusto mo bang malaman niya na sobra-sobra ang budget nyo para sa office supplies? Na nag-uuwi ka ng ink, ng bond paper? Akala mo ba yun lang ang alam ko? Kung makapagpa-reimburse kayo sa akin, parang pati resibo ng gasol nyo sa bahay gusto nyo pang ipasagot sa kumpanya. Sinong ninyo? Kayo ng tita mo. Sino kaya rito yung lumalandi sa anak ng boss kahit namukha ka ng tita nun? Aba, huwag mo kaming pagbibintangan ng ganyan ha. Hoy, para sabihin ko sa'yo, may pambayad kami ng mga gastusin sa bahay. May ebidensya ka ba na nag-uuwi ako ng ink? Sige, kung gusto mo tara, pag-usapan natin yan sa office ni boss. Okay, sige. Tara na, para magkaalaman na tayo. Oh, ngayon naatras ka, di ba? Kasi takot ka. Duwag ka talaga. Alam mo, maganda ang mood ko nung pumasok ako. Pero ngayon, sirang-sira na dahil sa'yo punyeta kang babae ka. Aba, talagang masisira ang mood mo. Maganda rin ang mood namin kanina bago ka dumating. Mas punyeta ka. Mas tumatapang ka ngayon Sinasabi ko sa'yo, may araw ka rin. Hindi ako papayag na babastusin lang ako ng sino man. Napupuno ng tensyon ang buong opisina dahil sa awayan ng dalawa. Inaawat na sila ng iba nilang kasama dahil nakakaistorbo na rin ang kanilang sigawan. Hindi ngumiti si Jen buong maghapon. Maingay rin ang pagtipa niya ng keyboard para ipadama sa lahat ang nararamdaman niyang inis. Wala namang pakialam sa kanya si Bernadette dahil kaya namang niyang magtrabaho kahit na maingay. Ilang araw na ang lumipas, ganun pa rin ang asta ni Jen. Hanggang sa dumating ang araw ng sahod. Ano to? Bakit ganito lang ang sinahod ko? Bakit? Ilang araw lang ba ang pinasok mo? Di ba may 2 kang absent, isang half day, tapos ilang late at undertime? Oh, kailan ako nag-undertime? Wala akong matandaan Sakto lahat ng oras ko. Ang bilis mo naman makalimot. Di ba lumabas ka ng 3 p.m. noon? Ang sabi mo bibili ka lang ng office supplies, tapos hindi ka na bumalik. Anong tingin mo dun? Hindi na ako nakabalik noon dahil traffic na. Nagsabi ako sa GC, di ba? Ayusin mo yan. Ha? Paano ka na traffic? Dyan lang ang mall, lalakarin lang. At yung pinadala mong picture, hindi naman dito yun. Wala ka rin namang dinala na supplies kinabukasan. Hindi ka rin nagpa-reimburse, di ba? Hindi pwede yan. Ayusin mong sahod ko. Pabida ka talaga kahit kailan. Akala mo naman sa sahod mo galing ang pinapasahod sa atin. Hindi ba nga ang sabi mo na empleyado lang tayong lahat? Oh, bakit kung umasta ka ngayon akala mo galing sa savings mo ang sahod? Concerned lang ako sa company at unfair yun sa amin. Nung nakaraan, di ba, may sakit si Joshua. Gusto niya mag-undertime pero ayaw mo dahil kesyo marami pang trabaho na kailangang asikasuhin. Kahit sobrang sama na ng pakiramdam niya, tinapos niya ang oras. Tapos ikaw, gusto mo na sahurin kung magkano ang buong sahod namin nang hindi naman pinapasok ang tamang oras. May nalalaman ka pa diyang unfair? Marami naman talagang trabaho nun, di ba? Hindi lang naman siya ang tambak nun lahat tayo. Isa pa, kasalanan ba namin kung may sakit siya? Sinabi ko ba na kasalanan nyo? O kasalanan mo? Ang sinasabi ko lang ang pagiging fair. Kung papayag ako na mag-compute na buo ang sahod mo kahit undertime ka, aba sige, mag-undertime na lang din kami. Hindi lang isang beses na ginawa mo yan, Jen. Kabago-bago mo sa paghahawak ng payroll. Akala mo ikaw ng master ng lahat. Mabuti pa nung si Hazel ang nasa payroll, maayos ang sahod ko. Ikaw ang dami mong kaltas sa akin.
Paano namang hindi siya sasang-ayon sa'yo eh? Ano bang ginagawa mo? Di ba tinatakot mo siya? Kaya papaboran ka talaga. Tama lang yung mga kaltas ko sa'yo. Kahit na i-compute pa natin ngayon yan, parehas lang ang kalalabasan. Sandali nga lang! Tatawagin ko manager. Hindi ako papayag na ganito lang ang sahod ko. Malamang binulsa mo siguro. Ilang sandali lang na umalis si Jen, bumalik siya na kasama ang tiyahin niya na manager nila. Kinausap si Bernadette at sinabi na ang mga pag-uwi ng maaga ni Jen, lahat yon ay may kinalaman sa trabaho at alam daw ng boss. Pinagalitan pa nga siya nito at sinabi na gawin na lang niya kung ano ang utos sa kanya. Pagbigyan na lang daw niya si Jen dahil hindi naman malaking pera ang mawawala sa kumpanya. Barya lang naman daw yon kung tutuusin. Pasensya na po ma'am. Pero hindi ko po yun gagawin. Magiging unfair talaga yon para sa aming lahat. Hindi lang si Jen ang empleyado rito. Hindi po ba dapat pinapangaralan niyo siya na ayusin ang trabaho niya kaysa konsintihin ang mali niyang ginagawa? Kasi lahat kami rito nagbibigay ng oras sa trabaho. Takot kami malate tapos minsan thank you pa ang OT namin. Tapos gusto niyong pasahurin ng buo ang undertime? Sige po, kung alam ni boss, magre-request na lang ako sa kanya. Kung may approval nga niya, maghintay lang kayo at ibibigay ko yung kakulangan sa sahod. At bakit lalapit ka pa kay boss? Alam mo naman na busy yun. Dagdag ka pa sa iisipin niya. Dahil utos lang ni boss ang susundin ko pagdating sa pera. Hintayin niyo magkaroon ng bagong hahawak sa payroll. Baka siya masisindak niya. Si boss lang ang boss ko, kaya hindi ko pakikinggan ang sasabihin niyo. Gusto ko lang na pantay-pantay tayo. Kung ano ang pinasok mo, yun lang ang may record ako. Alam mo na sa sarili mo kung ano ang ginagawa mo sa trabaho mo. Magkaroon naman kayo ng integridad sa sarili niyo. Matapang na hinarap ni Bernadette ang masasakit na salitang sinasabi sa kanya ni Jen at ng manager. Kahit na ilang beses siyang pagsabihan na ayusin na lang ang sahod ni Jen, hindi niya ito sinunod. Dahil sa ginawa niya, sinabi sa kanya na makakarating sa boss ang katigasan ng ulo niya. Maghanap na raw siya ng bago niyang papasukang trabaho dahil sisiguraduhin ng manager na kapag balik ng boss ay masesesante na siya. Hindi natinag ang dalaga, mas pinili niya pa ring isipin na tama lang ang ginagawa niya. Narinig mo yon? Mag-ready ka na daw. Dahil nalalabi na lang ang oras mo bilang bida-bida. Ang simple na nga lang sana ng gagawin mo para magkano lang yun. Hindi yun magkano lang. Dahil yung halaga na yun, oras na rin namin. May pamilya rin kaming gustong uwian pero hindi namin mauwian ang oras na yun dahil ginugugol namin sa trabaho. Tapos ikaw, hawak mo ang oras mo? Mamanduhan mo pa kami? Sige, okay lang naman sa akin kung matatanggalan ako ng trabaho. Makakahanap pa naman ako ng iba dyan. At least, wala na yung feeling anak ng may-ari kung umasta. Hindi ako mawawalan kundi ang kumpanya. Tandaan mo, mas marami akong kayang trabaho at mas honest ako. Mas nabibigyan ko ng katarungan ng budget ng kumpanya. Eddie, wow pala sa'yo. Ang galing mo naman pala, no? Sige, okay lang. Tignan na lang natin kung hanggang saan ka dadalhin yung pagiging honest mo. As if naman, ikaw ang pakikinggan ng boss kaysa sa manager. Okay, sige. Sabi mo eh. Nakakatakot ka pa naman. Umirap lang si Jen bago siya bumalik sa kinauupuan niya. Si Dino naman na nagkukunwaring abala sa ginagawa niya, lumapit kay Bernadette. Kanina pa niya nais na makausap ang dalaga. Pero dahil abala ito sa pakikipagtalo kay Jen at sa manager, nanahimik na lang siya. Bawal din naman siyang makialam kahit patumestigo siya na tama naman si Bernadette. Di ka po ba natatakot sa kanila, ma'am? Paano po kung ipatawag ka nga tapos bigla ka mawalan ng work? Di po ba sabi mo sa akin nagpapaaral ka pa ng kapatid mo? Hinamon ko sila kasi alam kong hindi nila gagawin yun. Kapag nalaman ng boss ang kalokohan ng dalawang yan, malamang aalisin na sila. Lalo na kapag may naipakita akong ebidensya. Naku, tinatakot lang ako ng mga yan. Di ka po talaga nagpapatinag, no? Kasi kung ako yan, naku, baka ibinigay ko na ang gusto nila. Ayoko kasi yung sinisigawan ako tapos tinatakot ako. Alam mo, kapag nasa tama ka, wag na wag kang matatakot. Kahit na ano pa ang sabihin nila sa'yo, dapat lagi kang matapang. Kasi nagiging matapang lang sila kapag nakikita nilang duwag ang kalaban nila.
Tingnan mo, may nagawa ba sila? Wala naman, di ba? Kahit naingayan niya pa ang pagtatype sa keyboard niya, wala akong pakialam sa kanya. Totoo naman kasi na unfair yun. Sana maging kasing tapang niyo rin po ako. Ang hirap po pala ng ganitong trabaho. Di ko akalain na ang dami palang kalukuhan na nagaganap. Paano pa kaya yung mga hindi honest na humahawak ng budget ng company, no? May mga kurakot din pala sa ganito. Oo, isa ang accounting sa may malaking responsibilidad sa company. Kapag nagsimula ang kalokohan sa akin, malamang madali nang mamamanipula ang lahat. Pwede akong kumupit sa pera ng kumpanya, gawang ko lang ng fake reports. Dati nga meron pang ghost employee rito. Imagine, lagi pa kamong OT. Tapos malalaman namin, yung sahod ng mga yon napupunta sa mga magkakasabwat. Tinanggal na yung mga yon. Dapat nga kasama si Jen pero naipagtanggol ng manager. Oh, talaga po? May ganun po ba? Grabe naman na yung pagnanakaw sa company. Kawawa din naman yung boss. Mukhang mabait naman po ang boss dito ah. Sa totoo lang, mabait naman talaga si boss. Palagi lang siyang busy. Kaya ang pinagkakatiwalaan niya rito ay yung mga taong matatagal na. Dapat nga si Jen ang hahawak dito pero sa akin napunta kasi wala siyang alam. Literal na wala talagang ibang alam yan. Ayaw niya kasing matuto. Huy, hindi to panira Nagsasabi ako ng totoo. Ayaw niya kasi ng bagong kaalaman. Gusto niya yan lang, madali lang ang gagawin. Nagagalit kasi yan kapag uutusan mo. Pansin ko nga po yun. Gusto ko pa naman sana dito sa company. Kaso natatakot naman ako. Malay mo, ikaw nahahawak nitong posisyon ko. Hindi naman talaga sakop ng trabaho ko to Pinahawak lang sa akin dahil ako lang ang may alam ng ganito. Basta, kailangan maging matapang ka. Huwag kang papasindak. Huwag ka ring magpapasilaw. Sa totoo lang, kaya mo talagang makakuha ng malaking pera. Lalo pat ikaw may kakayahan mag-request ng budget. Naku, kung masamang tao ako, kukupitan ko talaga yan. Kaso ayoko. Ayoko sa lahat yung nanlalamang ako ng tao. Kahit pa sabihin nila na masama akong tao kasi maldita ako at prangka, okay lang. Mas kilala ko naman ang sarili ko Nagkaroon ng motibasyon si Dino na pangarapin na makapagtrabaho sa kumpanyang yun hanggang sa nagkatotoo nga. Pagkatapos niyang makagraduate, pinasimula na siya kaagad. Siya na ang gumagawa ng dating gawain ni Bernadette. Magkatabi pa rin sila kaya natuturuan siya. Ma'am, pwede po bang patulong ako sa budget monitoring? Hindi ko kasi masyadong gamay. Ngayon lang din ako gagawa nito Sige, pero wait lang ha. Ihing-ihi na talaga ako Babalikan kita, open mo na muna yung files. 3 yan ha. Nagmamadaling umalis si Bernadette, habang ang binata naman ay nakatutok lang sa kanyang laptop. Ilang sandali pa, dumaan sa likuran niya si Jen. Hindi ito napansin ni Dino. Nakita niya lang ito noong sinadya ni Jen na banggain ang balikat niya. May kailangan ka po ba, ma'am? Kabisado mo na ba yan? Hindi pa po gaano pero malapit na. Katabi ko naman po si Ma'am Bernadette. May pare-reimburse ako sa'yo ha. Akin na po yung resibo para isabay ko na mamaya. Magpapasa rin kasi ako ng report. Pero wag mo na ipapaalam kay Bernadette. Utos to ng manager. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, gawin mo na lang. Huwag mong susubukan na magsabi niya sa bida-bida mong katabi ha. Dahil sinasabi ko sa'yo, sa oras na hindi ma-reimburse ito, ikaw ang mananagot. Kapag natanggal ka sa trabaho na to, may kakayahan ng manager na magbigay ng bad records sa'yo. Mahihirapan ka makahanap ng trabaho. Ikaw rin ang mahihirapan dahil nakasalalay rito ang ikagaganda ng karir mo. Huwag ka mag-alala. Maliit lang naman to. Huwag mo lang ipapaalam kahit kanino. Gawin mo na lang. Safe ka sa trabaho na to. Huwag mo lang kaming kakalabanin. Hindi maikakaila na nakakaramdam ng takot si Dino. Sa mga tingin at salita ng pagbabanta ni Jen, alam ng binata na maaaring totohanin nito ang sinasabi niya. Natatakot siya na baka maapektuhan ang trabaho niya at ang kanyang kinabukasan. Mahirap lang ang pamilya ni Dino kaya malaking bagay para sa kanya na magkaroon kaagad ng trabaho. Kung masisira ang record niya, baka mas lalo silang mabaon sa kahirapan. Maaaring hindi na siya makapasok sa iba pang magandang kumpanya.
Gusto niyang maging matapang katulad ni Bernadette. Pero paano niya gagawin yon kung baguhan lang siya at wala siyang maipagmamalaki? Ginawa ni Dino ang utos sa kanya kahit nalabag sa kalooban niya. Ang buong akala niya, isang beses lang yon mangyayari, ngunit naulit lang ng naulit. Isang hapon, bago matapos ang kanilang trabaho, inabangan ni Jen ang binata na pumasok sa pantry para doon niya ito makausap ukol sa panibago niyang hiling. Ma'am, masyado na yung malaki. Huwag naman ganyan. Baka makwestiyon na ako niyan eh. Gawan mo ng paraan. Ano, ako pa bang dapat magturo sa'yo? Ilang beses natin nagawa yan ah. Dapat alam mo na kung paano lulusutan. Ikaw ang may hawak ng report. Ikaw lang ang may kakayahan na manipulahin yon. Hindi naman nahahalata ng kahit na sino, di ba? Ang dami mong nirereklamo. Ang dami nyo naman na pong nakuha, di ba? Pati nga sa attendance nyo, nababago ko na eh. Baka mahalata naman na ako ni Ma'am Bernadette. Hindi yan. Hanggat hindi mo sinasabi sa kanya ang ginagawa mo, hindi niya malalaman. Tingnan mo, 2 months na natin itong ginagawa ah. May napuna ba siya? Dahil kung may napuna yan, malamang sa malamang kukuda ng kukudayan. Kaso tahimik siya, di ba? Ayoko na po, ma'am. Hindi ko na talaga kaya kapag ganyan. Nakukonsensya na ako eh. Ang dami ko na agad mali na nagawa. Ang unfair ko na ngayon. Kasi kayo kahit ang dami nyong kulang na oras, inaayos ko na ang attendance nyo. Tapos sobra na yung budget para sa office supplies kahit na wala naman kayong binibili. Kung ano-ano na lang ang nire-reimburse ko para lang maibalik yung pera na hindi naman ginastos para sa company. Natatakot ka? Sige, mag-resign ka na kung gusto mo. Sinisigurado ko sa'yo wala kang mapapasok ang magandang trabaho. Kapag may bagong company na pag-a-applyan mo at tinawagan kami, sisiguraduhin ko sa'yo na masasama lang ang sasabihin namin para hindi ka kaagad makahanap ng trabaho. Ewan ko kung hindi mamuti ang mga mata ng pamilya mo sa kagutuman. Habang pinagbabantaan ni Jen ang binata, sakto naman na pumasok si Bernadette. Kukuha lang dapat siya ng tubig pero pansin niya na malalim ang pinag-uusapan ng dalawa. Anong nangyayari? Wala kang pakialam. May tinatanong lang ako sa kanya. Hindi ka naman kasali sa usapan. Bakit ka nagtatanong? Yun na nga eh. Hindi kasi ako kasali sa usapan kaya nga ako nagtatanong. Para kasing natatakot si Dino. Baka naman kasi tinatakot mo. Hindi lang basta tanong. Wala ka na dun. Pati ba naman buhay ng ibang tao kailangan pang pakialaman? Ay, makalabas na nga. Sumunod na ring lumabas si Dino. Hindi siya mapakali. Kung ano-ano na ang mga gamit na natatabig niya. Dahil magkatabi lang sila ni Bernadette, napansin kaagad ang maling kinikilos niya. Kahit na hindi niya aminin, alam nito na may pinagagawa si Jen. Hindi ko alam kung anong inuutos niya pero wag mong gawin. Wala naman po. Naku, Dino. Kung may sinasabi silang hindi sila pinanganak kahapon, ako naman, hindi ako na-hire kahapon. Sa tagal namin magkasama ni Jen, alam ko na ang galawan yan. Kung paano siya tumingin kapag may kailangan siya. At alam ko ikaw ang target niya. Mag-iingat ka ha, dahil kapag pinagbigyan mo yan ng isang beses, hindi ka na niyan titigilan. Hindi ko naman mapipigilan kung anong gagawin mo eh, dahil ikaw pa rin ang magdedesisyon yan. Pero tandaan mo ha, once na pumayag ka sa gusto niya, hindi mo na maaalis na katulad ka na rin niya. O nila. Ang maliit na bagay na hihingi niya, lalaki yun hanggang sa wala ka ng pagpipilian kundi sumunod dahil hawak ka na niya sa leeg. Kaya kung kaya mo pang makawala, kumawala ka na. Hindi nagsalita ang binata. Tahimik lang siya habang bumabalik sa kanyang ginagawa. Lumipas ang ilan pang mga buwan hanggang sa sumapit ang Disyembre. Naglabas ng panibagong budget kasama na ang gagamitin nila sa disenyo sa opisina at Christmas party. Hotel na lang ulit katulad nung last year para mas mukhang sosyalin. Alam nga naman maglalaro pa tayo, di ba? Matatanda na tayo. Akala ko ba dun sa sinasabi ni boss na yacht club? Di ba darating din yung mga anak ng boss? Kaya nga dapat sa hotel tayo. Ang cheap naman kung saang lugar lang tayo, di ba? Tapos ayoko na yung may palaro pa ha. Ang baduy nun.
Tapos sa exchange gift, dapat may wishlist tayo. Kapag hindi nasunod ang wishlist, dapat magdagdag ng pera. Bayad na lang sa sama ng loob. Kailan pa nagkaroon ng ganyan? Wishlist lang naman yun. At isa pa, kahit naman last year nakuha naman natin ang mga gusto natin, di ba? Nakuha, ang bigay sa akin class A lang na bag. Tinapon ko nga yun eh. Hindi ko alam kung sino nagbigay. Nakakainis lang. Hanggang ngayon kapag naalala ko, sumasama talaga loob ko. Paano naman? Ipinasok lang yun sa budget. Siguro ikaw rin naman di ka bibili ng gamit na 5K ang halaga kung 1K lang ang budget sa gift. Ano ka, sinuswerte? Iayon sa budget ang halaga ng gamit. Hindi yung hihiling ka ng sobra. Tapos kapag hindi ka napagbigyan, ikaw pa ang sasama ang loob. Basta gusto ko kung anong nasa wishlist. Wishlist ko na lang. Sana hindi ka maka-attend. As if naman, di ba? Oh, sa pagkain naman tayo. Gusto ko yung mukhang pang aesthetic ha. Wag na yung lumpia, ganun. Mukhang pang mahirap yun eh. Sa'yo ba galing ang budget? Ikaw lang ang may ayaw noon, idadamay mo pa kami. Sabi ni boss, bilhin kahit na ano, di ba? Hindi rin naman ikaw ang paglulutuin. Bakit pati kakainin namin gusto mo sundin ang gusto mo? Magdala ka na lang kaya ng sarili mong handa. Bakit ba wala kang ibang ginawa kundi ang kontrahin ng mga sinasabi ko? Ilang Christmas party nang hindi binibigay ang hiling ko ha? Siguro, kung ito na ang huli mong Christmas party, pwede ka namin sundin. Paano kasi, ang mga sinasabi mo naman kasi, hindi naaayon sa budget at sa gusto ng lahat. Yung mga gusto mo ang ayaw namin. Sus, bida-bida ka na naman dyan. Akala mo naman kasi sa sahod mo kukunin ng budget. Saka, nandyan naman si Dino. Carry na niya mag-request mas malaki pa. Oo nga pala, bukas bibili ako ng design para dito sa office ha. Baka sabihin mo na naman late akong papasok. Hindi na kumibo pa si Bernadette. Habang nagpapatuloy ang trabaho nila, may inabot na namang resibo si Jen sa binata. Hindi na nagtaka si Dino. Sinunod na lang niya ang pagbibigay ng pera. Nasanay na si Jen na pinagbibigyan siya, kaya sa tuwing tatanggi ang binata, inaaway niya ito. Sa totoo lang, nadadalian lang naman si Dino sa kanyang trabaho. Ang mahirap sa kanya ay kung paano nga ba niya pakikisamahan ang kanyang katrabaho. Dumating ang pagkakataon na gusto na niyang mag-resign pero iniisip niya ang kanyang pamilya. Nag-aaral pa ang mga kapatid niya. Gusto na rin niyang patigilin ang kanyang ina na magtrabaho dahil matanda na ito. Isang araw, hindi nakapasok sa trabaho si Bernadette at iyon ang sinamantala ni Jen para mas makalapit pa sa binata. Ma'am, kaka-request lang natin ng pera. Masyadong malaki na po ito. 100,000 na to. Hindi ko na ito malulusutan kung sakali. Baka dito na malaman ng boss na may katiwalian dito. Ayoko madamay. Anong ayaw mong madamay? Una palang damay ka na. Sige na, gawin mo na lang. Hayaan mo, kapag nakuha ko yan, bibigyan kita ng pera. Manager na rin naman ang may utos niyan. Gusto mo bang tawagin ko siya ngayon? Huwag na po, ayoko na. Nakukonsensya na ako. Ang hirap nitong pinapagawa mo. Ang sabi sa akin, 1,000,000 ang budget na binigay, di ba? Sa bonus yun ng mga empleyado, ma'am. Hindi ko pwedeng pakialaman ng pera na yun dahil nakapag-report na ako dun. Ano ba naman na gumawa ka ng paraan, di ba? Kailangan ko ng pera ngayon. Kung hindi mo magagawa ng paraan, sinasabi ko sa'yo, magpapasko ka ng walang trabaho. Hindi na naghintay pa ng sagot si Jen. Agad siyang umalis at pagbalik niya ay kasama na niya ang manager. Kinausap nito si Dino at sinabi na kung hindi niya mapagbibigyan ang hiling ni Jen, sisiguraduhin daw nito na mawawala na siya ng trabaho agad-agad. Ang dami ring pagbabanta na sinabi sa kanya. Pero pinilit ni Dino na lakasan ang kanyang loob, kaya tumanggi siya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na siya makatulog ng maayos. Palaging may bumabagabag sa kanya. Hanggang sa minsan siyang nagkasakit, 2 araw bago ang Christmas party nila. Hindi siya nakapasok. Hindi rin siya nakapagsabi dahil sa sobrang sama ng pakiramdam niya, hindi na siya makahawak ng cellphone. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam niya pero pinilit niyang pumasok.
Nakasabay niya pa si Jen na maglakad papasok sa opisina. Oh, bakit pumasok ka pa? Tanggal ka na sa trabaho ah. May sakit ako kahapon, di lang ako nakapagsabi. Hanggang ngayon naman may sakit pa rin ako, pinilit ko lang talaga. May dala kang medical certificate? Hindi ako nakalabas kahapon dahil sobrang sama nga po ng pakiramdam ko. Makakakuha pa po ba ako kung makapag-inform lang na absent ako, hindi ko pa kaya? Hindi ka special sa company ha. Kabago-bago mo pa lang sumusuway ka na sa rules. Ewan ko kung hindi ka mabigyan ng warning or baka diretso termination ka na. Ikaw kasi kung sana sinusunod mo lang ang utos namin sa'yo, hindi ka sana mahihirapan mag-isip kung may trabaho ka pa pagpasok mo, 'di ba? Ang tigas kasi ng ulo mo Ayoko naman bawasan ng bonus sa mga empleyado para lang may maibigay sa inyo, ma'am. Sana naman po yun ang intindihin nyo. Pare-pareho lang po tayong tao. Lahat po tayo may pangangailangan sa buhay. Aba, matapang ka na talaga, no? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin yung tapang mo. Halos 1 oras pa lang nakaupo si Dino, may natanggap na siyang sulat mula sa manager. Natulala siya matapos yung makita. Ano yan? Tingin nga. Oh, bakit may suspension letter ka? 3 days? Simula bukas? Christmas party bukas ah. Sandali nga lang, bakit bigla silang magbibigay ng ganito? Kahapon ka lang naman absent, diba? Dahil may sakit ka? Hayaan mo na lang po, ma'am. Okay lang po. Hindi rin naman po ako sasama bukas. Kahit na hindi ka sumama bukas, hindi pwede yung ganito ah. Yung iba nga dyan biglaan din kung mag-absent. Ang dami pang late at undertime. Nabigyan ba ng ganito? Alangan namang may sakit na ang tao, pipilitin pa rin kumuha ng med-cert. Ma'am, hinaan mo po boses mo. Baka mapaaway na naman po kayo. Ay hindi! Wala akong pakialam kung mapaaway ako. Hindi pwede yung ganito. Kung mabibigyan ka ng suspension dahil sa 1 araw na absent, aba, dapat pati yung araw-araw din na late. Walang exemption dahil matagal at kakilala lang. Ano na naman bang ginagawa mo dyan? Alam ko ako ang pinaparinggan mo dyan. Ano na naman bang nagawa ko, ha? Marami kang nagawa. Ang dami mong kaso sa kumpanya, tapos hindi ka naman napaparusahan. Yung bago naman ang target nyo? Aba, hindi pwede yun. Bakit akong pinaparinggan mo, ha? Bakit hindi mo kausapin ng manager o ang HR? Ang ganda ng mood ko dahil excited na ako para bukas. Tapos sisirain mo na naman? Hindi ba masaya ang buhay mo? Isa pa, magkaiba kami ng ginagawa ng bago na yan. Hindi mo ba nakikita na bago pa lang yan pero may sungay na? Mano man lang ba sana na magpaalam siya kung mag-absent siya, di ba? At kapag may sakit, kailangan naman talaga ng med-cert. Ilang araw ba siyang nawala? Kahapon lang, di ba? Understandable naman sana yun na hindi lahat ng tao may sakit kayang magpaalam at umalis para kumuha ng med-cert. Para saan pa ang 1 araw na pahinga kung kailangan niya palang pumila at lumabas para kumuha nun? Ha? Sapat na ba yung 1 araw para sa suspension? Wala man lang warning? At tinapat pa talaga kung kailan may Christmas party? Ano? Gusto niyong ipakita sa tao na hindi siya pwedeng pumunta? Huwag ka sa akin magreklamo. Doon ka sa manager o umiyak ka doon sa HR. Nagpapakabayani ka na naman dyan. Ma'am, wag na po ma'am. Okay na po yan. Sige na po, baka po madamay pa kayo Okay lang po sa akin kahit na hindi ako makasama bukas. Gusto ko rin po magpahinga Hindi pwede. Dahil pangit ang magiging record mo kung meron ka na nito. Parang lamat na to Bago ka pa lang, wala ka pang 1 year. At 1 beses ka lang naman nag-absent. Wala ka ring late. Tapos puro ka OTTY. Lahat tayo may karapatan. Hindi porket bago ka at bata ka pa, kakayan-kayanin ka lang nila. Huwag ka magpapatalo. Lahat tayo rito binabayaran para magtrabaho. Oo, may mas mataas na posisyon, pero hindi ibig sabihin na okay lang mantapak ng iba. Kakausapin ko sila. Kahit na ilang beses pang pakiusapan ni Dino, nahayaan na lang, hindi pumayag ang dalaga. Alam niya ang pakay ni na Jen kaya nila ginigipit si Dino. Nung una ay ayaw siyang kausapin ng manager. Dahil sabi nito, may karapatan naman siyang magpataw ng parusa sa mga empleyado na hindi maganda ang ginagawa sa trabaho. Baka akala mo hindi ko kayang ipaabot sa boss tong ginagawa mo. Ayusin niyo ang ugali niyo.
Ganyan na ganyan ang ginawa nyo noon sa ibang empleyado, di ba? Kapag hindi nyo makuha bilang kakampi, ginagawan nyo ng kasiraan. Kahit sino hindi deserve ang ganito. Kung lahat pala pagdidisiplina sa mga empleyado, dapat si Jen din bigyan nyo nito. Hindi ako lalabas ng opisina nyo hanggat hindi nyo ginagawa ng suspension letter ang babae na yon. Nagkasagutan sina Bernadette at ang manager. Sa pagtaas ng boses ng manager, siya rin namang tataas ang boses ni Bernadette. Wala na siyang pakialam kung mabibigyan din siya ng parusa. Basta ang alam niya lang, may ipinaglalaban siya. Pero nagmatigas ang manager. Hindi niya binigyan ng suspension letter si Jen. Galit na galit si Bernadette na bumalik sa kinauupuan niya. Walang kumausap sa kanya kahit na sino. Maging si Dino, yun ang unang beses niyang nakita na ganun kagalit si Bernadette. Bago mag-uwian, doon lang medyo kumalma ang dalaga. Pagkakataon na nakita ni Dino para humingi ng tawad. Ma'am, sorry po talaga. Dapat po hindi na kayo nakipagtalo eh. Hayaan nyo na lang po. Baka po mag-resign na lang din po ako. Baka hindi na lang ako papasok kapag tapos po nitong suspension ko. Bakit? Akala ko ba ang sabi mo kailangan ng pamilya mo ng pera? Mag-New Year pa oh. Ikaw lang ang may trabaho sa inyo. Yung tatay mo nagagamot pa, di ba? Yung nanay mo naman matanda na, kaya gusto mo sana sa bahay na lang siya. Tapos yung mga kapatid mo nag-aaral pa. Baka po kasi hindi ako para sa ganitong trabaho, ma'am. Sa totoo lang po, magandang experience dito kasi may natututunan po talaga ako. Tapos mabait din naman ang boss. Malaki po ang sahod kumpara naman sa ibang kumpanya. Kaso po, sobrang hirap, ma'am eh. Di ko po kaya yung makipaglaban sa mas mataas sa akin. Kasi po, isang pagkakamali ko lang hahanapan na nila ako ng butas. Hahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Gagawan ko na lang po ng paraan. Nakaka-stress po eh. Sa totoo lang po, kaya ako nagkasakit kasi ilang linggo na ako hindi makatulog na maayos. Alam niyo po yung excited naman sana ako magtrabaho. Kaso feeling ko ang toxic nang nangyayari. Lalo na po ang init ng mata nila sa akin. Hindi ko po kaya. Hindi ko po maipaliwanag kung ano ba to pero alam ko lang sobrang bigat sa pakiramdam. Sorry kung yan ang napagdaraanan mo. Sa totoo lang, ang daming mga katulad mong sumuko magtrabaho rito dahil kay Jen at sa manager. Sayang ang potential mo. Ang sipag mo pa naman. Kita ko ang dedikasyon mo sa work. Mahal mo ang trabaho mo. Kaso, naiintindihan ko rin naman na mahirap talaga ang ganitong klaseng work environment. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kayanin mo na lang kasi nakaya naman namin. Kung mas makakabuti para sa mental health mo rin ang pag-alis sa toxic workplace, then go. Pero kung tingin mo kaya mo pa kahit paano, stay. Salamat po, ma'am. Ikaw po talaga ang isa sa motivation ko kung bakit po ako nandito. Sana po makaya ko rin maging matapang katulad mo. Habang 3 araw na suspended si Dino, doon niya pinag-isipang mabuti kung aalis na ba siya sa trabaho. Sinubukan niyang tumingin ng trabaho na pwede niyang mapasukan. May nakikita naman siya, kaso mababa ang sahod dahil nasa probinsya sila. Kung gusto naman niyang kahit paano ay mataas, luluwas pa siya sa syudad. Pero hindi niya pwedeng gawin yun, lalo pat kailangan siya sa bahay nila. Ayaw niya ring basta iwan ang mga magulang niya. Nakausap niya ang ilan sa mga kakilala at kaibigan niya. Ang iba sa kanila wala pang trabaho dahil nahihirapan maghanap. Sumabay naman na kailangan ng kapatid niya ng pera sa susunod na taon para sa pag-aaral nito. Ang ibig sabihin ay hindi pa rin siya aalis sa trabaho niya. Kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang pamilya bago ang kanyang sarili. Kahit na hindi niya alam kung kakayanin niya pa bang pakisamahan si Jen, lalo na't napatunayan niya kung gaano nga ba ito kalakas sa nasa mataas na posisyon sa kumpanya. Natapos ang 3 araw na suspension ng binata. Bumalik siya sa trabaho, pero pakiramdam niya ay naninibago siya. Nahihiya na siyang makihalubilo sa lahat. Ang unang bumati sa kanya ay si Jen. Uy, ayos! Pumasok ka pa talaga?
3 days suspension lang naman po, ma'am. O ngayon, alam mo nang ibig sabihin nun. Siguro naman sa 3 araw na yon nakapag-isip ka na ng maayos, ano? Siguro naman, alam mo na kung paano sumunod. Warning pa lang yan. Dahil sa susunod, mawawalan ka na ng trabaho. Masisiraan ka pa ng career. Kung ako kasi sa'yo, sunod ka na lang eh. Hindi mo rin naman pera mawawala. Pera naman ng kumpanya yon. Kaya huwag ka na magpakabayani, ha? Hindi kumibo ang binata. Nagtungo na siya sa pwesto niya. Wala roon si Bernadette pero alam niyang pumasok ito dahil naroon ang bag nito. Ilang sandali pa, dumating na rin si Bernadette. Oh, buti naman pumasok ka. Sabi ko na eh. Ito may dala ko para sa'yo. Wait lang, saang drawer ko ba nilagay? Ayun. Oh, para sa'yo. Ano po to, ma'am? Nakuha ko yan nung Christmas party. Lahat tayo may ganyan, tagi-isa. Ingatan mo yan ha, pinaglaban ko pa yan kay Jen dahil gusto niyang kunin kasi wala ka naman daw. 'Di ba, pati gift ng boss, sugapang kumuha kahit hindi kanya. Ay, salamat po, mama. Naisip niyo pa ako. Sa'yo naman kasi talaga yan. O sige na, work na tayo. Marami pang kailangan isubmit na report bago magpasko para masaya ang Pasko natin. Hanggang sa nagpalit na ng taon, naroon pa rin si Dino. Nagpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Pinipilit at ginigipit pa rin siya ni Jen at ng manager. Sinasabi sa kanya na mag-iingat siya dahil isang pagkakamali lang na magagawa niya, tiyak na mawawalan siya ng trabaho. Natatakot si Dino pero pinipilit niyang magpakatatag. Hanggang sa hindi na talaga niya kinaya. May mga pangungutya na rin kasi siyang nakukuha mula kay Jen. Hirap na siyang pumasok sa araw-araw dahil bukod sa kahirapan ng buhay na nilalabanan niya, sumasabay pa ang problema niya kina Jen. Ayaw niyang umalis sa trabaho, kaya isa na lang ang naisip niyang paraan. Lumapit siya sa kakilala niyang mangkukulam para pagawaan ng ritual ang manager at si Jen. Pero sinabi sa kanya na iisa lang muna ang pwede. Kaya ang inuna niya ay si Jen dahil ito ang madalas na manggulo sa kanya. Isang araw lang ang lumipas pagkatapos niyang magparitual, umepekto na kaagad ito. 3 araw hindi pumasok si Jen at ang paalam sa kanila ay natapilok ito at namamaga ang paa. Ang peaceful ng office talaga kapag wala si Ma'am Jen. Papasok pa kaya yun? Ewan ko sa babae na yun. Sana wag na. Hindi, biro lang. Ewan ko, wala naman akong balita sa kanya dahil hindi naman kami nag-uusap nun. Siguro kung matatagalan siya bago pumasok, baka matanggal na siya sa trabaho. 3 days na siyang wala yung trabaho niya natatambak na. Kaso, papayag naman ba yung manager na hindi na yun makakapasok? Yun na nga. Siguro, kukuha sila na pwedeng pumalit. Kinausap ako ng manager kanina. Gusto niyang wag kong ilagay na absent si Ma'am Jen. Gagawa niya po yata ng report na naka-work from home. Huwag mong susundin. Ang kapal ng mukha nila. Work from home. Pero si Jessie ang gumagawa ng report niya. Huwag ganun. Anong wino-work from home niya? Tatanga-tanga ba naman kasi siya maglakad eh. Ang hilig kasi magtakong. Ayun, nakarma na yata kaya natapilok. Hayaan mo sila. Unfair yun sa atin. Ikaw nga 1 araw lang may sakit pagpasok mo, suspension pa ang binigay sa'yo. Siya 3 days na gusto pang sumahod. Ang laki ng ambag niya sa kumpanya. Nang dumating ang araw ng sahod, nagalit si Jen matapos niyang makita na hindi bayad ang 3 araw niyang hindi ipinasok sa trabaho. Nagreklamo siya sa manager at ipinatawag si Dino. Pero iisa lang ang sagot ni Dino, hindi pwedeng sumahod ang hindi naman nagtatrabaho. Tumatapang ka na ngayon? May ipagmamalaki ka na ba ha? Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, pwede ka nang matanggal sa trabaho mo. Kaya kung gusto mo pang magstay, makinig ka sa inuutos sa'yo. Hindi naman ako mawawalan ng trabaho as long as ginagawa ko na maayos ang utos sa akin ni boss. Hindi kayo ang boss. Alam mo, bagay sa'yo na namamagayang paa mo eh.
Nabubulok na yan katulad ng ugali mo. Nahawa ka na sa Bernadette na yon. Parehas kayong bastos. Sabi po sa akin ni Ma'am Bernadette, dapat ginagalang ang taong gumagalang, hindi nababase sa edad, estado o posisyon. Dahil ang taong gustong galangin, dapat marunong gumalang. Sige po, break time na kasi. Kakain na ako. Sa paglipas pa ng ilan pang mga linggo, lumala ang nangyari sa paa ni Jen. Nagkaroon yun ng bukol at lumaki. Dahil nahihirapan siyang maglakad, kinailangan pa niyang gumamit ng wheelchair. Naging malaki ang epekto noon sa kanyang trabaho at pang-araw-araw na buhay. Kinakausap na rin siya ng mga nakatataas at sinabi sa kanya na kung hindi na talaga niya kaya ay pwede naman na siyang umalis sa trabaho. Pero nagmamatigas siya. Ayaw niyang bumitaw sa kanyang posisyon. Isang araw, break time, habang ang lahat ay nasa pantry, biglang inutusan ni Jen si Dino na kunin ang order niya sa labas. Dahil kasi simula lang kumain ng binata, tumanggi siya. At talagang matigas na ang ulo mo? Kunin mo yon. Ma'am, siguro naman po nakakabastos po kung papalabasin niyo ako ng kumakain pa ako. Anong gusto mo? Magutom ako? Ma'am, hindi niyo po ako personal assistant. Hindi po ako utusan ha. Kung maayos po sana kayo nakikisuyo sa akin, baka po mapag-isipan ko pa na kunin. Pero kung makapag-utos kayo sa akin, daig niyo pa nanay ko eh. Hindi niyo po ako alipin ha, ipapaalala ko lang sana. Wala akong pakialam. Bilisan mo na, nagugutom na ako. Kanina ko pa gustong kumain eh. Buwisit to. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Sino ka ba sa inaakala mo, ha? Nagmamatigas at nagmamayabang ka dyan sa akin? Baka akala mo kasing tagal na kita rito. Tama naman siya, Jen. Hindi mo naman siya utusan para ganyan ka magsalita. Mano man lang sana na makiusap ka, di ba? Ikaw ang may kailangan sa kanya. Isipin mo, may nangyayari na nga sa'yo, ganyan pa rin kasama ang ugali mo. Huwag kang sumabat kung hindi naman ikaw ang kinakausap ko, ha? Ma'am, ikaw na lang po ang kumuha. Kumakain ako. Or kung mapapaghintay niyo po yung rider, kukunin ko mamaya kapag natapos ako. Galit na galit si Jen. Pinagmumura niya rin si Dino na ayaw makinig sa kanya. Simula nung magkasakit si Jen, naging mainitin palalo ang kanyang ulo. Kung sino-sino na lang ang inaaway niya. May nakasagutan pa siya at sinabi sa kanya na kung hindi siya mananahimik ay sisipain nito ang kanyang paa. Lumala pa ang nangyari kay Jen. Naapektuhan na rin ang kanyang kalusugan. Madalas na siyang hindi nakakapasok sa trabaho dahil nilalagnat siya o kaya ay umaatake ng sobrang kirot ang kanyang paa. Hanggang sa isang araw, may bagong empleyado na dumating. Ayun, sakto may bagong empleyado. Lagyan mo nga to ng tubig. Kuha ka sa pantry. Huwag yung malamig, ha? Hindi siya na-hire para maging personal assistant mo. Oh, inggit ka na naman. Sa sobrang pagpapahalaga sa akin ni boss, nag-hire siya ng tao na mag-aalaga sa akin dito sa opisina. Alam ko naman na noon pa man malaki na ang inggit na nararamdaman mo sa akin. 'Di ba? Siya yung papalit sa'yo. I-endorse mo na lang sa kanya ang work mo. At sino nagsabi? Hindi ako aalisin dito. Si Sir Rick ang nagsabi sa akin kanina. Kahapon pa dapat yan darating kaso hindi siya nakapasok kasi may inasikaso raw siya. Hindi ka man lang ba sinabihan ng tita mo? Hindi ako papayag. Ang galing naman nila kung aalisin nila ako rito. Matagal na nila akong empleyado. Buti sana kung siyang magiging utusan ko rito. Pero yung papalitan niya ako, hindi ako papayag Halatang baguhan lang to. Anong alam niya sa trabaho ko? Mas marami naman ako naiambag sa 10 taon ko rito, ano? Ay, hindi pwede tong ganito. Ano ka, CEO, para magkaroon ng assistant? Bakit pa sila magbabayad ng bagong tao para tulungan ka kung pwede ka namang palitan? Hindi matanggap ni Jen ang mga naririnig niya. Inaway niya rin ang bagong empleyado at pinagsabihan ito na huwag pakialaman ang trabaho niya. Hindi tuloy mawari ng bago kung ano ang gagawin niya, kaya pinatawag na lang ni Bernadette ang manager para ito na ang magsabi kay Jen. Noong una, dinadaan pa sa masinsinang usapan si Jen. Pero nung galit na siya at isinumbat na niya lahat sa kanyang tiyahin, nagtalo sila.
Hanggang sa sinabi nito na hindi na siya kayang ipaglaban pa. Malulugi raw ang kumpanya at ang dami ng nakarating na reklamo sa may-ari. Lalo pa kapag hindi nakakapasok si Jen at ibang empleyado ang gumagawa ng trabaho niya. Halos magwala si Jen sa loob ng opisina, ngunit wala pa rin siyang nagawa. Nagdesisyon na ang nasa itaas kaya hindi na yon kaya pang pigilan ng kanyang tiyahin. Hindi na siya kaya pang pagtakpan dahil nakikita na rin namang may sakit siya. Babalik ako sa kumpanya na to. Sinasabi ko sa inyong lahat. Kapag ako gumaling at nakabalik, ikaw na babae ka, yari ka sa akin. Inagawan mo pa ako ng posisyon. Buisit ka! Nakatahimik lang ang bago. Halatang nagulat siya sa inasta ni Jen. Wala naman siyang kasalanan. Ang alam niya lang ay nakapasa siya sa interview. Matapos nun ay sinabihan na siya na magsisimula na siya sa trabaho. Kinabukasan, nagpumilit pa rin si Jen na pumasok sa opisina. Pero hindi siya pinapasok ng gwardya. Wala na ang kanyang ID at opisyal na siyang tanggal sa trabaho. Sinabi sa kanya na kahit na maghapon pa siya sa opisina, hindi na siya pasasahurin pa. Hay, ano kaya nangyayari dyan kay Jen, ano? Minsan naaawa na ako sa kanya, kaso naman mas lalo siyang naging toxic. Pansin mo ba? Tingnan mo ang yabang niya. Ang hilig pang magwala dyan sa labas. Hindi man lang ba siya naaawa sa sarili niya? Tingnan mo, ang laki ng paa niya. Kung simpleng tapilok lang yan, dapat gagaling pa siya, no? Baka may sakit siya, di kaya? Baka karma na rin yan, ma'am. Kasi di ba sobrang yabang niya at ang dami niyang kasalanan sa mga tao. Hindi lang sa'yo, hindi lang sa akin, pati na rin dun sa iba na nasira ang mental health dahil sa kagagawan niya. Ginigipit niya kasi yung mga tao eh. Tapos may sakit na siyang ganyan, hindi pa siya nagpapakabait. Hindi nagbago ang ugali niya, di ba? Sa bagay, tama ka nga naman dyan. Ang dami kasi niyang kasalanan eh. Naalala ko noon may binuli yan bagong employee na kumunti ka na magpakamatay. Mabuti na lang naging okay na. Sobrang lala niyan talaga kahit noon pa. Mas lumala lang ngayon. Hindi niya matanggap na ganun lang din siya kayang palitan. Akala niya kasi panghabang buhay na siya sa kanyang trabaho. Hindi niya alam, lahat naman tayo kayang palitan. Lalo na ngayon, ang daming mga mas bata pa na may potensyal na mas maging magaling. Ang tatalino pa naman ng mga kabataan ngayon, ang bilis turuan. Kahit halos 1 buwan na ang nakalipas, simula nung nawalan ng trabaho si Jen, pabalik-balik siya sa kumpanya. Hindi para makiusap na magtrabaho, kundi ang mag-isa siyang magprotesta sa labas ng kumpanya. Palagi siyang nanggugulo. Minsan pa, may isang empleyado siyang binato. Kaya ang ginawa sa kanya ay pinadakip siya sa mga pulis. Yun na lang ang huling beses na nakita nila si Jen. Wala na rin ibang naging balita si Bernadette. Ang manager na kamag-anak ni Jen natanggal din sa trabaho matapos na malaman ang pinaggagawa niyang pamemeke sa trabaho niya at ang pakikipagrelasyon niya sa isang empleyado kahit na pareha silang may asawa. Inireklamo kasi ang manager ng asawa ng kabit niya. Dahil ayaw madamay ng kumpanya sa iskandalo, inalis siya sa trabaho. Sa paglipas ng ilan pang mga taon, sumapit na ang 10 taong anibersaryo ng pagtatrabaho ni Bernadette sa kanilang kumpanya. At dahil doon, tumaas na rin ang ranggo niya. Wow, nice one, madam! Congrats! Ikuha mo ako ng kape. Kunin mo ang order ko sa gate, nandun na ang Food Panda. Ano? Bakit ito lang ang sahod ko? Dapat bayad kahit 7 days ako absent. Naalala ko na naman yun. Hindi bagay sa'yo, Ma'am Bernadette. Kasi ikaw walatang mabait ka kahit na prangka ka magsalita. Nasa na kaya si Jen, ano? Hindi kasi kami friends nun sa Facebook eh. Nakablock kasi ako dun. Yung tita naman niya, naka-deactivate naman yata. Oh, chismosa ka, mama. Hindi, bigla ko lang naisip. Gumaling na kaya yun? Di ko rin po alam, pero narinig ko sila nag-uusap eh. Parang nakakulong yata yun si Ma'am Jen.
Bukod pa dun sa nambato siya dito noon parang may iba pa siyang kaso. Estafa yata or parang scam sa investment, ganun. Di ko alam eh. Narinig ko lang kasi sabi nila buti na lang daw hindi sila napilit na mag-invest. Kundi iyak daw talaga sila. Kaya mo na yun, ma'am. Ang mahalaga naman maayos na tong office, di ba? Wala nang anak ng boss. Kasi ako masaya ako sa ganito. Tignan mo, nakatagal din ako sa trabaho. Kaya wag na nating isipin yung mga nangyari dati. Kung may pinagdaraanan man sila ngayon, bunga na lang din yun ng pagkakamali at kasamaan ng ugali nila. Kahit na walang alam si Dino sa nangyayari kay Jen, alam niya na hanggang sa kasalukuyan nitong buhay, pinagdurusahan pa rin niya ang kulam na bigay sa kanya. Maaaring mas lalo pang lumala ang pamamaga sa kanyang paa. Dahil base sa mangkukulam, hindi naman yon nagamot. Dahil taon na rin ang inabot, maaaring hindi na rin yon maaagapan pa. Malamang ay araw-araw iniinda ni Jen ang sakit na yon. May panahon lang talaga na nakukonsensya ang binata sa kanyang ginawa, pero madalas ay naaalala niya na para bang siya na lang ang nagbigay ng hustisya sa mga taong inapi at siniraan ng pangarap ni Jen. Dahil alam niyang muntik na rin siyang maging biktima. Kung hindi siya lumaban, malamang ay magpapatuloy pa rin ang kasamaan nito. Sa pagkakataon na minsan, hindi naman nais ng isang tao na gumanti, ngunit wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa itim na kapangyarihan. Meron kasi talagang mga tao na katulad ni Jen. Klase ng tao na umaastang magaling sa lahat. Ginagawang basehan ang tagal sa trabaho at ang kapit sa mataas para lang makapanlamang at makatapak ng ibang tao. Walang pakialam kung makakasira din ba sila ng pangarap ng iba dahil ang mahalaga palagi ay ang kanilang pansariling interes. Tandaan palagi na sa trabaho, mas maganda pa ring maging makatarungan sa lahat. Huwag maging dahilan para mawala ng gana ang iba. Huwag maging lason sa kapwa na siyang unti-unting sisira ng kanilang pangarap. Dahil bawat tao na may trabaho, may pinaghuhugutan. Lahat ng sahod, may pinaglalaanan. Maging mabuting tao at lalong maging mabuting katrabaho. Mga apo, alam kong marami sa inyo ang may karanasan sa mga katrabaho na mayayabang at feeling tagapagmana ng kumpanya. Sa inyong karanasan, mga apo, paano nyo nagagawang harapin ang mga ganong klase ng katrabaho? Minsan na rin ba kayong naapi o kayo ang naging dahilan para may mahirapan na katrabaho? Ibahagi nyo naman ang inyong kwento at nais ko itong mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Lorena Morate, Marisa Villanueva, Jayco, Vincent Florentino, Anha Rose Ayeras, A.D. Maco, Leonora Concesino, Mariel Tabuan, Mary Jenny Rilrea Batiduan, Josie Aniban, Flordecita Cabe, Jessica Rojas, Vivian Baterbonia, Cherry Mukbang ASMR, Jane Ruiz. Shout out din sa inyo, May Pinon, Joy Pabulayan, Elizabeth Hardenil at sa kanyang asawa na si Kitab Umar ng Toyo Company, Japan, Sheren Solero Masagka, Darlene Tatoy, Nashti 28, Malia Torres, Corazon Cacalda, Chambu Diday, Hayashi J. Megan, Ami Pakana, Jerilyn Byron, Petronila Balyelos, Jenny V. Suko, Abigail. Salamat sa pakikinig nyo. Lord Queen OFW Vlog, Maribeth Solero, Asodisen Cerila, Regina Navarro, Mira, Milrose Demate, Irene Benavides, Bernadette Liantejero, Florence Hervacio, Lilani Barcenilla,
Aldrin Daily Vlogs, Cliven Dubalan, Francesca Liana, Karen Laderas. Hello sa inyo mga apo, Grace Sementera, Malu Hapin, Chat Advincula, Will Maleses, Jules Velasco, Feber Añada, Fiela Muhammad, Jerlyn Arbado, Jovin Barasona at sa mga mananahi ng Igting Organization, Jovelyn Panisan, Ria Mojado, Juwailas Arts and Crafts, Jocelyn Kai, Marco Nanes at kina Ate Auring, Minda, Ne, Faye, Aiza, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts. Happy birthday din sa anak ng kanilang boss na si Ryle Kadsawan, Celestina Sigwa. Shout out din kina Loida Del Mundo, Annalisa Puaso, Gracia Balitaan, Glory Lee Olivo, Albert Valderrama, Elizabeth Dunca, Razon Yao, Angel Canceller, Kim Bara, Jaja Barakiel, Roxanne Gaudicos, Andrea Smith, Conchita Salazar, Lynn Caones, Jessica Marie Ramos, Rubelin Eneria, Jason Castillo at sa Castillo family ng Nueva Ecija, Mirna Alfaro. Shout out sa mga apo kong sina Sydney Crosswind, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marie the Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuellas, Cherry May Libiran, Mike James Tapak, Leonisa Cobo, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Elise Padilla, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Lance MBB, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Ami Bag, Angelina Ignacio, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, kay Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna. At advanced happy birthday kay Lurian Vitalicio sa September 18. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig mga apo.